Ito yung 5 bagay na sana ay nalaman ko noon bago pa ako nagsimula sa content creation. Malaki ang naitulong nito sa akin noon at baka makatulong din sa'yo. Panoorin mo hanggang dulo. Ever since nauso ang monetization sa Facebook, halos lahat ng friends mo naging content creator na. Kasunod din ito na naglipa na ang mga tutorial na nagtuturo ng kung ano-anong kababalaghan sa internet. Ang daming nausong hacks para maabot ang requirements for monetization. Pero mas marami ang nahirapan tuloy at tumigil kaysa doon sa nagkaresulta. So, para maiwasan mo rin yan, ito yung mga bagay na sana nalaman ko na noon pa bago ako magsimula sa content creation. Baka kasi hindi ito alam ng idol mo. Una, choose a content and stick to it. Kapag nagsisimula pa lang, importante na mag-stick ka muna sa isang klase ng content. Madaling makilala at malaman ng audience kung anong ginagawa mong content kung stick to one content ka muna. Narinig mo na ba yung kasabihang where you focus your attention grows? Parang ganun din dito. Focus muna sa isa, sabi rin nung may-ari ng Mega. Pangalawa, draw your target audience. Ibig kong sabihin, imaginein mo kung sino yung audience na gusto mo o magbe-benefit sa content mo. Mas malinaw sa iyo kung sino yung mga taong pagsisilbihan mo, mas makakagawa ka ng content na para lang sa kanila. Mas mararamdaman ang target audience mo na para sa kanila ang ginagawa mo. Pangatlo, learn to tell stories. Year 2021 nang makilala ko si Staley. Mula noon, na-curious ako kung paano ba siya gumagawa ng video niya. It's so simple, yet it's so relatable and powerful. Hanggang sa naging scholar ako ng isang online course niya at natutunan ko yung sikreto sa videos niya. Yun ay yung script writing, kung paano siya gumagawa ng kwento. Pang-apat, system. Hindi ko inakala na ito yung magiging susi para medyo magkaroon ako ng maliit na influence dito sa social media. With the knowledge na natutunan ko sa course niya, plus another knowledge na nakuha ko sa ibang content creator pagdating sa paggawa ng script, yun ang naging susi para mas maging madali sa akin ang gumawa ng content. Nagkaroon ng sistema ang paggawa ko ng content. Panglima, consistency. Ito yung pinaka-importante. Sa mga hindi nakakaalam, madami na rin akong content na sinubukan noon. Editing tutorials, trivias, motivational contents, pero lahat yan walang narating dahil tinigilan ko. Naburyong sa kakaantay ng resulta at nawala ng consistency. So, huwag mong gagayahin yon. Ito yung 5 bagay na nakatulong sa akin magkaroon ng resulta. Ngayon, pwede mo na ding magamit yan. Alam mo na pumili at gawin mo na lang. While some of these may not be applicable sa content na ginagawa mo, I suggest na pag-aralan at hanapin mo yung nararapat sa content mo. Huwag mainit, i-enjoy yung proseso at i-share itong video. At kung natulungan kita, follow for more.